Sa unang tingin, aakalain mong simpleng doodle o drawing lamang ang mga ito. Pero kapag susuriin, mayroon itong pagkakaiba at paulit-ulit ang mga disenyong nakaguhit. Ang tawag dito, Zentangle. Ang paggawa nito, pinagkakaabalahan ngayon ng 44 anyos na si Charity. Ang Zentangle is, it involves yung lines and tangles. Like for example, yung mga patterns is repetitive siya. Ito ay binubuo gamit ang pagguhit ng mga magkakaparehong disenyo. Mula ito sa salitang Zen na ibig sabihin ay meditative at tangle kung saan isa itong paraan ng meditation. Pero bago pa man nahilig dito si Charity, taong 2017 nang mangibang bansa si Charity sa Cambodia para magturo. Pero kinailangan nitong matutunan ang visual arts na kasali sa curriculum na ituturo nito at dito nadiskubre nito ang Zentangle. Ang difference kasi is, pwede kang kahit nasaan ka man, and you're just doodling, na lang, like gumagawa ka lang, tapos nag-create na siya ng mga patterns na hindi naman kailangan. Kung itignan nyo closely yung mga designs is, hindi talaga siya mahirap. Pero, taong 2022, na-diagnose ito ng stage 4 chronic kidney disease. Dahil sa kanyang sakit, napilitan itong umuwi sa Pilipinas para magpagamot. Nag-stop na talaga ako. Parang everything stopped. Parang lahat na. Halos nanlumo pa ito nang umabot na sa stage 5 ang sakit nito. Yung mga gamot na tinitake ko is may mga side effects yun. Talagang babangon ako kasi meron yung mga time na the whole day na nakahiga lang ako kasi nga masakit. Hindi ko maintindihan yung mga sakit. Maliban sa pananakit ng katawan, nauubusan na rin ito ng pera sa pagpapagamot. At dito, naisipan niyang gamitin muli ang kalaman nito sa pagtuturo para magturo ng Zentangle. Maliban dito, nakakatulong din ang workshop sa kanyang gamutan kung saan nalilimutan nito saglit ang kanyang sakit. Sa kabila man ng hirap ng kanyang kalagayan, hindi ito nawalan ng pag-asa na magpatuloy sa buhay. God invested that for me, so I have to use it. So pinilit ko talaga yung sarili ko na ito lang ang kaya kong gawin. What will I do when I go home? Wala akong trabaho. Mahirap siya, pero I learned to live with it. Kasi kung hindi ko siya i-accept, wala, masisira lahat. Ang pag-asang kanyang nahanap sa paggawa ng mga obra na ibabahagi na rin niya sa iba. Very positive, spiritually, emotionally, physically nga, kayang-kaya niya. Nakaka-inspire naman talagang tingnan, di ba? Yung anong ginagawa niya. Kasi meron yung mga iba na pag may sakit, parang susuko na. Di siya wala laban. Laban siya ng laban. Strike everywhere. Kahit nung kasagsagan ng sakit niya, hindi ko siya, I'm still happy and I'm still blessed na siya pa rin ang asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Sa bawat pagguhit ni Charity, natatakasan nito kahit saglit lang ang bigat ng kanyang kondisyon. At ito'y nagsisilbi na ring tanglaw para sa iba na magpatuloy sa buhay gaano man kabigat ang pasanin. Graciel Gawat, RNG News.